Yes, we're here again. Ayan, nakikita nyo nga, nilalagyan ko na ng mga pampalasa yung aking pork chop. Nilagyan ko lang siya ng asin, ng paminta, at dahon ng laurel. Yun lang guys, at aking pakukuluan na ito. Bago ko siya iprito, para syempre, magamit din natin yung stock, no? Yung pinagpakuluan ng pork chop sa ating pagluluto mamaya. Ayan, binuksan ko na yung aking kalan. Waiting lang tayo. Hindi ko siya pinakuluan na matagal kasi ipiprito ko pa naman yan siya para lang lumabas yung lasa at meron akong pandagdag sabaw. Syempre sa aking katulad kong mga nanay, kailangan ko ng kaunting sabaw sa aking mga niluluto. Although masarap yung ganitong luto ng steak is yung asin tuyo at konti lang yung sarsa, yung parang mga pinahid lang yung sarsa. Pero ako guys, kailangan ko kasi ng konting sabaw kasi meron akong maliliit na alaga dahil para sa kanila yung sabaw. Ayan, so yun nga, sandali ko lang yun siya pinakuluan, tapos ipinrito ko na. Pagprito ko, ayan, diba? Dahil alam naman natin pag nagprito ka ng ganito, lalo na yung mga taba niyan is talagang kalaban mo at this time. Ayan, nagpalit na ako ng mas mahabang tong dyan guys kasi takot talaga ako sa tilamsik ng mantika dahil ilang beses na ako natilamsikan sa mukha. Grabe, sobrang sakit at ilang araw mo iindahin yung pitik ng mantika sa mukha mo kapag ikaw talaga ay tinamaan. Ayan, 1 down sa aking pagprito ng pork chop. O, diba? Ganun lang. Simpleng-simple lang yung luto ko, guys. Hindi ko naman na masyadong pinasasarap. At kung ano lang yung lumabas na lasa dyan, is yun at yun na yung aking pagluluto. Hindi na ako masyado nagamit ng mga ibang ingredients, lalo na yung mga magic sarap o whatever. May ginagamit akong mga powder, katulad ng chicken powder, ganun. Or ano, ayan, dinadamihan ko ng mga pampalasa, mga lamas, di ba? Sa ating mga Bisaya ay ano, daghan ibutang na lamas para lami, o di ba? Ganun talaga kapag nagluluto ang mga Bisaya, ginadamihan ng pagluluto ng ano, lamas kasi nandoon guys yung ano, yung pampalasa. Tsaka mas maganda yung lagi mong pinakukuluan yung mga niluto mo para syempre magamit mo yung pinagsabawan sa pagluluto kasi nandun na rin guys yung ano, yung timplada, diba? Kahit pa asin-asin lang. So ayan, naggisa na ako. Ayan na yan, nilagay ko na yung aking napagkuluan. Medyo sinala ng kaunti kasi para hindi sumama yung ibang mga ano, alam mo na, anik-anik. Tsaka hindi ko naman dinamihan talaga ng totaling sabaw. Ginamit ko lang is yung kailangan ko. Hindi naman bonggang-bonggang sabaw. Hindi pang sigang guys. Ayun. Pang ano lang ito. Pork chop steak. Ayan, nilagyan ko na ng toyo. No? So, depende sa inyo kung gaano karami o ang gusto nyong lasa o alat. Sa totoo lang pag nagluto ka ng ganito, hindi mo na kailangan ng mga ibang pampalasa kasi sa toyo lang masarap na guys, diba? Totoo, diba? Sa toyo lang is may lasa na. Tapos yung mga ginisa mo, diba? Iyan, naglagay ako uli ng ano, ng laurel. Tapos nilagay ko nga yung stick ng laurel, yung sanga niya kasi nandyan talaga yung aroma. Yan, konting paminta pa uli, o diba? Bukod sa kanina ng timpla natin, so may timpla pa tayo ulit ngayon. Wala na akong nilagay dyan guys, kundi eto na lang kasi dahil wala akong kalamansi, so naglagay ako ng Knorr seasoning kalamansi. Ayan, Knorr seasoning, baka naman nabanggit. Yun, pinakita ko pa nga siya, yung pala hindi siya nahagip ng camera, ano. Basta yun na yun, Knorr seasoning kalamansi dahil wala akong kalamansi na pampaasim. So yun ang nilagay ko. Ayan, nung kumulo-kulo na guys, yan, nilagyan ko ng harina para lumapot. Ayan, buti nga medyo nahabol ko yan kasi nawala sa isip ko na mabilis
ano yung harina kumpara sa cornstarch na kapag inano mo dyan, nilubog mo is lusaw agad. Ayan. At yung habang kumukulo, diba? Tapos lalapot na siya, lalapot kapag cornstarch ang ginamit mo. Pero syempre sa mga pagkain, mas magandang gamitin na medyo pang palapot is yung harina talaga. Ayan, nakikita mo yung texture dyan ng ng sabaw. Ayan, medyo dinagdagan ko nga ng kaunting sabaw, tapos sinama ko na ulit yung dahon ng laurel na naiwan doon sa napagkuluan kanina kasi 'di ba? Sayang din yung aroma niyan, guys. Pampadagdag lasa at amoy. Yan, pampadagdag sarap, 'di ba? Huwag na kayo gumamit ng magic sarap kasi hindi yun maganda sa kalusugan, guys. Nako, mas maganda yung magluto tayo is yung katulad pa rin sa unan. Yung mga nakasanayan natin sa mga magulang natin na paasin-asin lang, patimpla-timpla, pakulo, yung mga ganon kasi mas healthy pa, di ba? Syempre sa panahon ngayon, no, kailangan na tayong mag-ingat sa ating mga kinakain. Lalo na yun sa labas, di ba? Kami bibihira lang naman kumain sa labas. Talagang kumakain kami dito sa bahay, or kung lalabas kami, pupuntahan kami, mga ganito ganyan. Lagi kaming may baon. Lagi ako nagluluto, guys. Hindi ko lang yan na siya na ipapakita sa aking mga vlog. Pero kada labas namin is nagbabaon talaga kami ng sarili namin pagkain. Nagsasaing ako, nagdadala ako ng inuulam namin. Kasi mas gusto ko yung sariling luto kaysa kumain sa labas. Parehas kami ni partner. Mula nung ganito kami is mas gusto namin yung sarili naming luto. At saka hindi lang sa nakakatipid ka, mas safe ka pa na yung kinakain nyo is safe talaga. Na ikaw at nakita mo kung paano mo niluto. Yun. Ayan, nandyan na nga ang aking niluto, diba? Pagkatapos ko maprito, ayan, medyo inangat-angat ko lang yung laurel kasi para kapag kayong mas maganda kasi yung pag kumukulo-kulo na yung niluto mo, daming kulo, di ba? Pag kumulo-kulo yung singaw ng yung usok na galing sa kulo is naaaromahan yung yung dahon ng laurel. Total kanina is nakuluan naman na siya. So ayan, nilagyan ko na siya ng dry bawang. Lagi nga pala ako naka-ready na meron na akong dry bawang dyan. At nilagyan ko na siya sa ibabaw. I-try nyo, guys. Kasi na lagyan ko naman yan kanina, diba, ng mga sibuyas, bawang. Siyempre, ito pang aroma na lang itong dry bawang. Ayan, luto na siya. So, let's get it on. Yun, medyo late na nga dumating si partner dyan. Mga 9 PM na yata siya nakarating. So, kaya ganun. Dahil late na siya dumating, so late na rin ang kain ko. Kaya ang kain ko dyan is isang dakot na lang ng kanin. At pakurot-kurot na kain. Kasi para hindi mahalata na konti lang. Kumbaga damahin mo siya kung gaano karami na pakiramdam mo gusto mong kumain ng marami. Kaya pakurot-kurot lang yung kain ko. Kaya konti lang ang kanin kasi gabi na. Mahirap na, guys. Hindi na kayang kumain ng bongga. Hindi na kayang kumain ng pang unlimited rice. Ayun. Yan, sarap na sarap nga siya kumain dyan sa kasi minsan lang din ako makapagluto rin talaga ng karne. Ayun, may nauwi nga siyang ulam. Sabi ko nga bukas na lang yun at ito ang kainin natin na bagong luto. Ayan, kumain din ako ng dala niyang kimchi. Parang nanibago ako. Parang nasobrahan ako ng anghang sa kimchi. Pero sanay naman ako kumain niyan kasi palagi kami kumakain ng kimchi noon. Lalo kapag kayong laging prito ulam namin, pinaparesan talaga namin ng kimchi. Kasi alam nyo naman, di ba, kailangan lagi tayo may kapares. Kung hindi gulay, ayan, talagang nakasanayan na rin naman natin mga kumain ng kimchi. Kasi masarap din, medyo maanghang nga. Meron din naman na kimchi na parang hindi naman ganun kaanghang. No, ito, yung pagka-kimchi nito is talagang parang sa mga Arabo. Grabe anghang, guys.
At 8 na nga, o diba? Panay nga ako subo dyan. So, hindi ko nilalakihan yung subo ng kanin. Paunti-unti lang kasi para masabayan ko rin si partner ng kain. Yun. Dahil hindi na nga ako kumain ng marami dyan. Hindi naman talaga ako palakain ng kanin, guys. Halos bibihira na ako mag-rice. Lalo na kapag pagka gutom ako, yun. Mapakain mo lang ako ng kanin. Pero kapag meron akong mga kinakain dyan, yung mga prutas-prutas lang o yung mga gulay-gulay lang, yun lang kinakain ko, hindi na talaga ako nagkakanin. So pagka no choice talaga is wala ka nang makain at kanin lang meron dyan. yun kinakain ko, kumakain na rin ako ng kanin. Pero yun nga lang is kaunti lang talaga ako kumain na, hindi katulad noon. So kailangan ko na rin kasi mag-diet, no? So hindi na rin maganda kasi ang aking health. So nasa level na ako ng cholesterol. So hindi naman ganun kagrabe pero nasa 0.3 na ako ng cholesterol. So kaya kailangan ingat-ingat na rin ako sa mga kinakain ko. Yun na yun, guys. At ito na nga, ayan, napasarap ng aming kain, kwentuhan. Sabi ko sa susunod nga, bumili tayo ng kimchi ulit, ilagay lang natin sa rep, or maggawa kami ulit ng kimchi, ilagay sa rep, para yung anytime is kahit anong ulamin namin, meron kaming mga side dish na gulay. Ayun, may madalas din kaming ginawa na itinuro din sa amin ni Madam Emcel nung umuwi siya, bumisita siya dito sa amin sa Cavite, yung poke-poke. Yun, madalas kami gumawa nun. Tapos, ayun, inaano lang namin sa rep para pagka ulam namin is prito, meron kaming pampares. Kasi minsan syempre alam mo sa bilihan ngayon, sa mahal ng bilihin ng isda, karne, halos gustuhin mo man magluto ng gulay, hindi ka na rin talaga kasi binabudget mo lang yung pera sa pamamalengke. Yun, kaya nagagawa na lang kami yung mga pwede naming i-preserve dyan. Yun, hanggang dito na lang, guys. At yun, busog na si partner, pagod na rin niya sa trabaho. So see you, and don't forget to like and share, subscribe my YouTube channel, and thank you so much sa mga team Bahay Kubo dyan, and thank you. Goodbye.